kumusta tayo ngayon mga kamotospade? So may nag-request kasi na kung paano daw ilagay yung racing CDI. So dito siya. So meron siyang socket. So pag tinanggal mo siya, para siyang stock, pero hindi pa rin siya nag-limit. Aabot pa rin siya ng 13, pero yung power niya hindi gaano malakas. Parang walang laman yung power niya, pero hindi siya nagli-limit. Abot pa rin siya ng 13 mahigit. So pag linagay mo yung socket, ayun, niya siya, mag-activate yung dual band niya. So nandoon yung power niya talaga kapag nilagay mo yung socket. So pag nilagay mo yan, merong ilaw pag nilagay mo yan. So may ilaw na blue. So kapag yung blue naman parang nagbi-blink siya, so ibig sabihin may problema sa wiring mo pag merong nangyayari doon sa blue na kulay. Pero pag steady lang siya, so ibig sabihin okay yung wiring mo. So ito nga pala ay so yung wiring kasi nung Reborn hindi sila magkapares nitong CDI na racing CDI na nilagay ko. So ito ay 2011 to 2012 model. So ang ginawa ko, yung wiring ng Reborn, ginawa ko siyang wiring ng 2012 model na pang Raider 150. So yun, iniba yung wiring. So ito, pwede na. Kaya dapat pag bumili kayo ng racing CDI, dapat ka-model rin ng motor ninyo para gumana siya. Kasi kapag hindi ka-model ng motor niyo, yung bibilhin mong racing CDI, hindi rin na-under yung motor mo kasi hindi sila magkaparehas ng wiring. Pero kung alam mong i-wiring, pwede kahit anong CDI nilagay mo basta alam mong i-wiring, pwede. Pero kung hindi mo alam, dapat kung anong model ng motor mo, yun din yung kukunin mo na racing CDI. So pag nakatanggal yung socket, parang siya, stock racing mode. Kapag nakalagay naman, na yun, yung super racing mode na siya. Ayan, ilalagay natin. So linagay ko kasi sa taas tong dyan, tong socket ng racing CDI ko. So nasa taas siya. Ayan, lalagay muna natin. Ayan. So i-on natin. Yan, pag inan natin. So halimbawa kapag wala siyang socket, pag tinanggal natin yung socket pag tinanggal natin siya, mangyayari, mawawala yung kulay na blue. So ibig sabihin yan, para siyang stock mode na pwede rin pang racing kasi hindi siya nagli-limit, parang stock ganun. Pero pag linagay mo, ilaw yung blue. So ibig sabihin nakapang super racing mode siya. Yan. So itong socket ay may kasama siyang socket na may mahabang switch. So para kung pwede mo siyang switch sa may stock, pwede. Pero kung gusto mong
i-switch sa may racing mode, pwede rin. So may kasama siyang socket na isa pa, yung mas mahaba yung wire niya. So ayan, nakailaw siya. So ulitin natin pag nakatanggal tong socket. So mawawala yung dual band niya. Ayan. Tapos pag linagay mo siya, yan, iilaw ulit. So na-try ko na kasi siya. Ang nangyari kasi, trinay ko na tinanggal yung socket. So para hindi niya kayang sunugin yung yung jettings na linalagay ko sa may carb ko. Ngayon pag linagay ko tong socket, yung kaya niyang sunugin, wala siyang problema. Dire-diretso yung takbo niya. So sa akin naman, hindi na ako naglagay ng switch kasi alangan na i-switch ko pa sa kaya nga ako bumili ng racing CDI para lumakas talaga yung kuryente niya. So ganito na lang yung ginawa ko. Hindi na ako naglagay ng switch kasi kaya nga ako bumili ng racing CDI para makuha talaga yung power ng motor ko. So yan, ulitin ko, pag bumili kayo ng racing CDI, dapat parehas ng model ng motor nyo para hindi na kayo mag-wiring. Pero kung alam nyo mag-wiring, pwede kahit anong model ng racing CDI ang kunin nyo, pwede, basta alam nyo mag-wiring. So i-wiring nyo lang. So kapag hindi nyo alam, dapat ka-model ng motor nyo yung kukunin yung racing CDI. So ayan. So dalawa yung ilaw niya pag nakakabit tong socket, kapag naka-dual band siya. Pero pag nakatanggal, so isa lang siya, may ilaw siya. Ayan. Pero pag linagay mo, yan, pag linagay mo, yan, iilaw. So ang ginawa ko na lang, linagyan ko ng interior para hindi siya gaanong magaskasan. So yun yung pinanglalagay ko na protection niya. So yan, linagay ko sa taas banda dito yung CDI niya kasi pag linagay ko sa babae baka mahulog or pwede nilang nakawin. So yan, simple lang talaga yung paglagay ng CDI, ganun lang, kasimple. So yung CDI ko pala dual band Power Max DRT. So made in Indonesia siya. Kaya pag bumili ka naman ng ganitong CDI, meron naman siyang manual. So tuturuan ka naman niya kung paano maglagay. So wala kang magiging problema kapag DRT yung kinuha mo racing CDI. So ayan. So meron din akong CDI ng first generation. So dati itong first generation ginagamit ko kasi pero nagli-limit pa rin siya. Kaya bumili ako ng racing CDI. So para kay full print. So ito na yung request mo na kung paano ilagay yung racing CDI. So sa mga iba dyan na gustong mag-request, pwede rin gawin kung kaya. So ayan. So sa mga bago pa lang dyan, subscribe na kayo at pag-pindot yung bell para update kayo sa upload ng video. So hanggang sa sunod na video ulit. So yeah.